Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga sa ating lahat na medyo nandito naman po tayo sa programang Biyaya sa Pagkaaga, 91.9 DWBS FM. At kami po ay muling nagbabati ng bagong umaga sa lahat na ating tagapakinig. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil napakaganda nga ng umaga na ating muling pag-uusapan ng kanyang salita. Lalo sa kapanahonan ngayon. Kaya po, nais kong buksan ang ating programa sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ito po ay mula sa Aklat ng Marcos, Kapitulo 13, versikulo 32 hanggang 33 at saka 37. Sabi po dito sa Marcos chapter 13, Verse 32, ngunit walang nakakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon. Kahit ang mga anghel sa langit o ang anak naman, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Sa versikulo 36, sabi po dito, baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Sa 37, ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa panibagong umaga na binigay mo sa aming buhay, sa patuloy mong paggabay sa sangkatauhan. Ang dakila mong kapangyarihan ay matanyag, O Diyos. May luwalhati ka, madakila ka. At ganun pa man, Panginoon, salamat sa iyong salita na magbibigay sa amin ng pananaw, ng kaalaman at pagpapalakas sa aming loob at lubos, lalo magtiwala sa iyo sa mga pangyayari sa kapanahon ng ito na aming pong tatalakayin. Salamat po sa bawat tagapakinig, Panginoon. Pagpalain mo po ang buhay ng iyong mga anak. Pagpalain mo po ang buhay ng mga taong nangangailangan pang lubos na makilala ka at manawaan nila yung salita at sila rin, Panginoon, ay makaranas ng tunay na pagpapatawad at kapayapaan sa buhay dahil alam na yung Panginoon, sinabi mo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, ngunit sa bawat salita nagbumutawi sa iyong mga bibig. Kaya, Panginoon, lubusin mo po namin na, Panginoon, ang bawat tao na makita nila ang kahalaga ng salita. Maging ito ay pagkain sa aming buhay na espiritual na magpapalakas sa amin. Kaya, Panginoon, kami nagpupuri, nagpapasalamat, titiwala sa dakila mong pangalan. Salamat po muli sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus sa umaga po ito. Ito po ang tayong dalangin. Amen and amen. So, ang ating pong tatalakayin, mga tagapakinig, ay may kaugnayan po sa muling pagbabalik ng Panginoon. Ika nga, second coming. Napakaganda kung minsan na malaman natin saan ba papunta tayo. So, sa kapanahonan po ngayon, mga kapatid, malaman po natin sa mga pangyayari na makita po natin ang mga tanda. Alam mo po, napakaganda na sabi nga dito, hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon, pero po ang mga tanda ay sinasabi pong nangyayari na sa kapanahunan. Kaya po, marami pong mga tao siguro hindi nila alam, at alam din namin din siguro na darating ang Panginoon, pero sa mga mababaw na pamamaraan. Ano po? Kung alam lang po natin na kung tayo po nagbabasa ng salita ng Panginoon, maliwanag po na siya muling darating at minamay kasiguraduhan. At lalo na po ang mga pangyayari sa buong mundo. Ano po, lalo na po sa bansang Israel, na sinasabi nga po, iyan po ay sinasabi pong time, God, peace. Ano po? Kung ano po ang nangyayari sa Israel ngayon ay maliwanag po sa salita ng Panginoon na ito'y talagang madali na ang muling pagdating ng Panginoong Jesucristo. Nandiyan po na action na tinatawag nga. So kung titinan po natin, ang pabalik ng Panginoon ay isa pong doktrina na tinuturo sa Bible at
Marami rin pong mga iba't ibang pananaw at may mga kontrobersiya na dapat nating malaman. Ngunit po, nais ko lang pong ibahagi ngayon ang tungkol po sa salita na pinapahayag dito. So kung mayroon po tayong mga pag-aalinlangan, ay humingi tayo ng tulong sa Panginoon na makita natin ito sa liwanag ng Kanyang salita. Kaya po magbasa po tayo ng Kanyang salita na magbibigay po sa atin ng kaliwanagan. So alam po natin na ang Panginoong Hesus ay una lang pumunta rito. Tinatawag po itong First Advent. Kailan po ito? Ito po ay manawaan po natin na sabi nga natin na ang Panginoong Hesus ay Diyos nagkatawang tao at siya'y nagkatawang tao sa pamagitan ng ni Birhen Maria, siya'y pinanganak at na lumaki, nagministeryo, na lumaki sa kadakilaan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at ganun pa man gumawa ng mga himala, nagturo tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa kabila nito siya'y pinahirapan, pinatay, inilibing at salamat sa ikatlong araw siya muling nabuhay at pag ganun pa man siya'y uminakyat sa langit at muling babalik. So ito po ang makita po natin na maliwanag pong detalyado ang pagpunta rito ng Panginoong Hesukristo. At nangyari nga po ang lahat ng ito, napahayag at mayroong mga ebidensya at lahat. At pati rin tayo dapat madama natin ang kanyang pagdating sa una. At isa na lang po ang ating inihintay, ang kanyang muling pagbabalik. Kailan po ito? Kailan po ito mangyayari? So, ang napaganda po na malaman natin ang mga darating mga sa panahon. Ano po ba ang mga masusunod na mga pangyayari? At ang pangalawa po ating dapat malaman, maging handa tayo. Kasi po, alam naman natin na sinabi nga sa ating nabasa na dapat pinapaalala sa atin ng Panginoon na dapat maging handa. Ano po dapat nating paghandaan? Ito po yung paghandaan natin sa buhay na ito ngayon, lalo na sa kanyang muling pagbabalik. So yan po itong tatawag nating First Advent. Sa mga Israelitas po, sa mga Hudyo ngayon, alam po natin na sila'y tinanggap din nila ang unang pagdating ng Panginoong Hesukristo bilang Misaya. Ngunit po, ang una po kasi pagdating ng Panginoon, maunawaan po natin na ang kanyang layunin ay upang iligtas tayo sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. Ito po ay hindi naintindihan ng mga Hudyo ngayon sa Israel. Hindi katanggap-tanggap sa kanila na isang Misaya ay mamamatay sa krus na alam po natin ang kamatayan noon na isang karumaldumal na kamatayan at kamatayan ng pinakamababang pagtingin sa tao bilang isang kriminal. Ito po ay hindi matanggap ng mga Israelitas. Kaya ang kanilang inaasahan na Jesus, noong una, akala nila pagdating ng Panginoong Jesus ay iahayag na ang paghahari o ibig sabihin maghahari na siya magpakailan-kailan pa man at hindi darating doon sa kamatayan. Ito po kasi ang inaasahan ng mga Hudyo kung titingnan po natin ng pahapyaw na background. Umaasa sila sa isang Misaya sa tagapagdigma. Kasi po sa panahon noon, ang mga Hudyo ay aping-api ng pamamahala ng iba-ibang bansa na sumakop sa kanila, lalo na sa bansang Romano. Kaya po ang inaasahan nila isang tagapagligtas na iligtas sila sa kapagkaalipin o kaya sa kaparusahan ng mga pamahalang ito. Ngunit nabigo sila nang unang dumating ang Panginoong Hesukristo. Hindi nila maunawaan ang unang pagdating ng Panginoong Hesus. Ngunit po, alam po natin na sa salita ng Panginoon ay darating sila sa pananampalataya o pagtanggap sa Panginoon sa pangalawang pagdating. Ito po ang unang pag-uusapan natin ngayon, ang pagbabalik ng Panginoong Hesus na maunawaan po natin. Ngunit, sa pagdating po ng Panginoong Hesus, mayroon naman pong mga katuruan at iba-ibang pagtatalakay na kung saan, paano ba ang pagdating ng Panginoong Hesus sa pangalawang pagdating. So, sa kanyang pangalawang pagdating po, ay una po, sinasabi natin na may timeline. Ano po? Una, kung ilalaraman po natin ang timeline na ito, ang una pong panahon ay ito pong tinatawag na church age. Panahon po ng simbahan. Paano po ito nangyari? Ito po yung nangyari sa unang pagdating ng Panginoon nang siya'y uminakyat sa langit. Siya nangako sa kanyang mga alagad na maghintay muna sa Jerusalem upang tanggapin ang pagdating ng banal na Espiritu Santo. Ito po ay nangyari
sa Gawa, chapter 1, verse 8, na kung saan sinasabi po rito, sa Gawa, chapter 1, verse 8, na kung saan darating ang Panginoon, ang darating sa kanila ang banal na Espiritu Santo, kaya dapat maghintay sila. Ano po? Nais ko lang pong basahin sa inyo dito sa Gawa upang maalawaan po natin na ang pagdating ng Panginoon, kanyang pangako sa pagdating ng banal na Espiritu Santo sa kapanahunan niya po. Ano po? Sabi dito sa Gawa 1:8, ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan ng pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Iyan po, ano. Ito po ang tinatawag na Pentecostes na kung saan nangyari nga po ang Panginoong Hesus. Ito po yung pag-umpisa ng iglesia o pagkaroon po ng simbahan. Ito po yung misteryo na hindi maunawaan sa lumang tipan ng mga naunang propeta at ng mga Hudyo ng pagtatagpo ng iglesia. Kaya po, hanggang sa Pentecostes po, hanggang sa kasalukuyan po, sa taong 2024, ito po yung tinatawag na Church Age. At ito po ay lilipas at magtatapos. At ang susunod po dito, ang tinatawag nating rapture. Ano po? Ito yung, kung sa Tagalog po, paghagaw. So kung titinan po natin, malapit na. Sabi nga ng kanila, ang mga tanda po ay malapit ang dumating ang Panginoon. Ngunit, ang rapture po, maunawaan natin, isa pong katuruan na marami ring mga kontrobersiya. Sinasabi po dito sa unang Thessalonica, chapter 4, verse 16 hanggang 17, sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel, ang tunog ng trompeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw, at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. So, maliwanag po na ang pagdating ng Panginoon po ay tinatawag na rapture ay una sa lahat, bababa ang Panginoon mula sa langit, bumaba siya sa hangin, hindi sa lupa. So, ibig pong sabihin, sa alapaap lang po. Ano? Yan po ang unang mangyayari sa kanyang pagdating. Hindi pa po ito yung pangalawang pagdating na kung saan siya ibababa sa lupa. Titinan po natin kung aabutin pa natin tatalakayin sa umaga pong ito. At dito po sa rapture, sabi dito, ikalawa, ang mga patay ay kay Kristo ay bubuhayin. Ibig sabihin, yung mga nanampalatayang namatay na ay bubuhayin. Ngunit yung mga hindi nanampalataya ay mananatiling nakalibing. Ano po? Ang pangatlo, ang Kristiyanong nabubuhay sa panahong iyon ay makakatagpo ng Panginoon sa himpapawid. Ang pang-apat, ang ating katawan ay babaguhin mula sa moral tungkol sa immortal. Yan po, ano? Mga senaryo po medyo dapat maunawaan natin ng lubos, pero po sa ating pagtatalakay ngayon, medyo pahapyaw lang po ito. Nakita po natin na pagdating ng Panginoon sa alapaap ay mabubuhay yung mga nanampalataya na napatay na, ngunit yung mga buhay pang mga nanampalataya biglang mababago at sasalubungin natin ang Panginoon sa himpapawid. So, ibig sabihin, magkaroon po tayo ng kaunting pag-imahinasyon na parang lilipad tayo papunta doon kay Kristo at sasalubungin tayo sa alapaap. Iyan po ang mangyayari. At ano po ang mangyayari? Makakapiling na tayo ng Panginoon sa langit at magpakailan pa man. At ngunit, ito po yung sinasabi, ang kasalan. Ano po? Ibig sabihin, magkakaroon ng piging na ikakasal. Ang ikakasal po ay ang iglesia. At ang lalaking kakasal ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Maganda pong maunawaan po natin ito. Mayroon pong mayroon pong ibig sabihin paghandaan sa langit ang mangyayari. At pagkatapos po ng rapture, sa saglit po ay mag-uumpisa po yung tinatawag nating tribulation. Ibig sabihin 7 years na paghihirap. At ito po ay may dalawang layunin. So ibig sabihin po 7 years ito, kung magbabasa po tayo sa pahayag, ang huling aklat po ng bagong tipan, ito po yung 7 years na mangyayari po na sabi nga natin paghihirap na hindi pa naranasan ng tao. Kaya po napakagandang mabasa natin ito. At mayroon po itong dalawang layunin
upang matugon ang plano ng Panginoon. Una, ito ay magiging panahon ng kaligtasan para sa mga Hudyo at mga Hintil. At ang pangalawa po, ito ay magiging panahon ng paghatol sa mga hindi mananampalataya. So nakita po natin, after po 7 years ng kapighatian, dito na po yung tinatawag natin second coming o pagbaba ng Panginoon at bababa na po siya sa lupa. At alam po natin ang magiging senaryo. Malaking bagay po na maanawa natin ito, pero po mahaba po kasing usapin ito at hindi po natin matatalagay sa programang ito. At pagbaba ng Panginoon, nandoon na po yung sinasawag nating paghuhukom. At pagkatapos po ng pagbaba ng Panginoon, mahayag na po yung kanyang paghahari sa tinatawag nating milenyo. Ito po ang milenyo po ay ikalawang pagparito ni Kristo ay nasinusundan ng milenyo. Ang milenyo po ay 1,000 taon na panahon kung saan si Kristo ay maghari sa lupa. Yan. Pagkatapos naman po ng milenyo, darating naman po yung tinatawag nating bagong langit at bagong lupa. Doon po ang magiging muling bababa yung bagong lupa. Sabi nga po, lilipas ang langit na ito at lupang ito ngayon, ngunit mayroong bagong langit at lupa na bababa mula sa kalangitan at ito po ay dito na tayo maghari ang Diyos, magpapakailang-kailang kasama na tayo ng Panginoon. So malaking medyo po siguro sa atin medyo malabo kung hindi natin maunawaan, pero po kaya talaga po medyo mahirap ito, pero ito po ang mga pangyayaring darating. So sa atin po sa mga nakakaunawa, malaman po natin na ito ay isang katagumpayan o isang pagsiselebrasyon. Siguro po sa iba naman ito ay isang pagkatakot na sabi nga nila, paano na? Ano ba ang darating ng mga panahon? Doon po sa hindi nakakaunawa, malaking bagay po ito talaga na kung minsan sabihin nila, kailan ba ito mangyayari? Nakakatakot, sabi nila. At kaya po, dapat natin pong paghandaan ang mga pangyayaring ito. Kasi po kung handa tayo at alam naman natin na tayo'y nasa Panginoon, hindi po dapat tayo sabi nga natin, hindi tayo mag-alinlangan o kaya matinag man o kaya mag-worry tayo, mangamba tayo, hindi bibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan. Kaya po, sana po ang mga pangyayaring ito ay papel nating tinatalakay, ngunit po, mas maganda pong mapaghandaan natin ito. Kasi po, ang Panginoon naman ay nagsabi na sa ating nabasa na dapat, sinasabi po dito, ang sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. So, sigurado po ang pagdating ng Panginoon, kung ano man po yung mga kontrobersiya na iba't ibang katuruan na ating pong maririnig o kaya mababasa, ngunit po siguradong darating ang Panginoon. At kung kailan po ito, walang nakakaalam. Ngunit, sasabihin ko po sa inyo na ang mga tanda na sinasabi ng Panginoon, lalo na po sa kanyang salita sa Mateo, Kapitulo 24, maliwanag po na nandoon lahat. Mahaba-haba po itong tatalakayin, kaya po hindi natin ito matatalakay ngayon, pero po malapit na. Lalo na po ang bansang Israel, sa ngayon po, kung tayo po ay may kaalaman at tayo po ay talagang aware sa mga pangyayari, ang paglalaban ngayon ng mga Israel kontra po sa Iran, lalo na sa mga galamay ng Iran, yung Hamas, yung Hezbollah, yung Houthi, at yung mga iba pong terorista, na ngayon po ay talagang napakatindi ng labanan ngayon, ay ito po ay nagdadala ng pagtatanda. At lalo na po ang sinasabi nating anti-Semitism, yung pagkontra ng mga bansa sa Hudyo, sa Israel, na sinisisi pa nila ang Israel, na ang Israel ay ang nagpapagulo sa mundong ito, ngunit po sila nagkakamali. Alam niyo po kung mabasa niyo ang salita ng Panginoon, na ang sino mang magpala sa Israel ay pagpapalain, ngunit po ang sino mang magsumpa sa Israel ay pagsusumpain ng Diyos. Kaya po ang mga pangyayaring ito ay nagkakaroon na po ng mga alignment. Alam po natin magkakaroon pa talaga ng malaking digmaan. At ang digmaan pong ito ay lulusubin ng mga bansang ito
na pinaghahanda ng Diyos, lalo na po ang Russia, ang Turkey, ang Libya, ang Iran, lalo na ang Iraq, ito po ay nagkakaroon ng mga alignment ngayon. Kung tayo po ay talagang medyo nag-aabang ng mga pangyayaring ito, nagkakaroon na po ng mga pag-alignment at Diyos at pinaghahanda ng Diyos at darating po nalulusubin talaga ang Israel sa pagdating ng panahon. At alam po natin na marami po kasindak-sindak ang mangyayari. Ngunit sabi nga na hindi hayaan ng Diyos, lalo na po sa aklat ng Sikaraya, nandoon po yun sa Kapitulo 14, kung babasahin natin ito. At darating po ang panahon, nalulusubin ang Israel ng bansang ito. At hindi hayaan ng Diyos na magunaw. Lalo na po ngayon panahon, kung alam po natin, napakabigat na ng mga armas ngayon, yung sinatawag nating nuclear bomb. At ito po ay talagang, sabi nga ng Iran, gagawa kami ng nuclear bomb upang gunawin namin ang Israel. Ang kanila po talagang layunin ay gunawin at alisin sa mapa ang Israel. Pero po hindi ito ang mangyayari. Ang Israel po ay bayan ng Diyos at puprotektahan ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya po ang darating na senaryo, ganito po, lulusubin mula ang Israel ang mga bansang ito, at pero hindi ahayaan ng Diyos na maubos ang mga Israelitas. At ngayon po ang Panginoon ay darating, mag-i-intervene po siya upang kalabanin ang mga bansang itong lulusob sa Israel. At sasabihin ng mga Hudyo kay Jesus sa kanyang pagbabalik, ito ang aming hinahandaan, ito ang aming Misayas na darating na aming inaasahan bilang tagapagdigma. Tunay nga po, kung si Jesus ay pumunta dito sa lupa, sa una na hindi mandirigma dahil ang kanyang layunin upang iligtas tayo sa kaparusahan ng kasalanan, ang muling pagbabalik ni Jesus ay bilang mandirigma, na ito po ay ang inaasahan ng mga Hudyo. Kaya kung makita nila ang Panginoong Jesus sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus sa gitna ng digmaang ito, ay mag-i-intervene ang Panginoon, mamamagitan. Saka magsasabi ang mga Hudyo, salamat, dumating na ang aming Misaya bilang tagapagligtas. Kasi po ang Panginoon ay darating bilang mandirigma. Doon po darating ang pagliligtas at pananampalataya ng mga Hudyo sa pangalawang pagbabalik ni Jesus. So yan po ang medyo po malawak lang na pananaw. At ang mga detalye po nito, napakagandang malaman po natin. Ngunit gusto ko kong balikan sa inyo na ang tao, sa simula pa lang sinasabi natin sa unang pagdating niya ng Panginoon sa alapaap, yung po sinasabing rapture o pag-aagaw, dapat po maging handa tayo. Dapat sa una pa lang na pagbalik ng Panginoon sa rapture, tayo ay dapat makasama na niya. Kung tayo man mamatay, muli tayong mabubuhay sa kisap mata. Isipin po sabihin, biglaan lang, napakabilis, kisap mata. Kung tayo man ay namatay na hindi pa nabuhabalik ang Panginoon, bubuhayin tayo. At lalo na kung yung mga buhay naman, kung tayo po ay dadatnan ng Panginoon na buhay pa sa kanyang pagbabalik na sinasabi nating rapture, biglang mababago ang ating katawan. At ito po yung magiging ng immortal, wala na pong kamatayan. So, sana po, sa kapanahonan ngayon ay maging handa po tayo. Una, ano po ang dapat nating gawin sa pagiging handa? Unang-una, dapat po tayong magtiwala sa mabuting balita. Ito po yung pinaka-initial. Kung hindi pa natin ito ginagawa ngayon, mga kapatid, tagapakinig, o kaya maipaabot natin sa ibang mga tao, dapat po natin maniwala tayo sa Ebanghelyo. Ano po itong magandang balitang ito? Unang-una, na ang Panginoong Hesus ay pumunta dito sa lupa, namatay, inilibing, muling nabuhay, at uminakyat sa langit. Siya po ay namatay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Dapat mo nating samantalahin ito. Dapat tayo magtiwala na unang-una, dapat tayo mapalaya sa kaparusahan ng kasalanan. Kaya dapat tayong magsisi at hingi ng kapatawaran ang ating mga kasalanan. At tunay nga ang pangako ng Panginoon. Lilinisin tayo at papatawaran tayo sa lahat nating mga kalikuan. Yan po ang unang dapat nating gawin. Magtiwala tayo sa Ebanghelyo at ang pananampalatayang ito ay tayo ay lubos na mag-amin ng ating mga kasalanan. Pagsisihan ito ng lubos galing sa ating puso at tunay pong tumalikod tayo. Ito po yung tunay na pagsisisi.
At sa pamagitan po nito, papasok sa atin, tatanggapin natin ang banal na Espiritu Santo. At ang banal na Espiritu Santo, ang kikilo sa ating buhay upang tayo pagkabanalin. Ito na po yung pagbabago kasi po ang mga taong nagtiwala kay Jesus ay binabago mula sa bumuhay sa pagkakasala, binabago ng Diyos sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. So, ito na po yun. Habang tayo naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, tayo ay pinagpapabanal ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo. Ito po yung pagpapakabanal at tayo po ay sinusustain, ginagagabayan sa ating pamumuhay upang maipamuhay po natin ang maayos na buhay ng isang anak ng Diyos. Kaya ito na po yung maging handa. Tayo po ay dapat maging gising at ganun pa man, patuloy sa paglilingkod sa Panginoon at huwag mag-alinlangan. Pagtiwala tayo sa Diyos na ang lahat na ito ay mangyayari po at mangyayari. At ganun pa man mga kapatid, hindi po tayo umasa sa ating mga mabubuting gawa. Isa po kasing kasalaban ng Ebanghelyo ay kung tayo po ay magtitiwala sa ating sarili. Kaya po karamihan po kasi sa mga tao sasabihin nila, gumawa lang tayo ng mabuti, sumunod lang tayo sa kautusan ng Diyos. Ito po yung relihiyon, pamamaraan ng tao. Ginagawa niya ang kaligtasan. Ngunit po, ang pamamaraan ng Diyos, libre pong ibinibigay ito. Ito na po yung ginawa ng Panginoong Yesus sa pamagitan ng kanyang buhay. Binigay niya ito upang tayo iligtas sa ating mga kapasad. Doon tayo dapat pagtiwala sa ginawa ng Diyos. Ito po ay kagandahang loob ng Diyos ng libre. Walang bayad. Kaya doon po tayo makatingin. Sana po, mga kapatid, ito po ang dapat nating gawin muna habang tayo po ay alam natin na muling babalik ang Panginoon at hindi lang natin alam kung kailan. Pero po, sa katunayan, sa mga pangyayari ngayon, ang mga tanda na sinabi niya, madali na po siyang dumating. Pambibigla na lang po tayo. Kaya po sana, naunawaan lang natin. Patuloy po tayo magbasa ng salita ng Panginoon, maliwanag po sa kanyang salita, na maliwanag na pinapahig ng Diyos ang dakilan niyang plano mula nang lalangin niya ang bundong ito sa aklat ng Henesis hanggang sa pahayag sa huling aklat ng Bagong Tipan. Dito po nahayag ang kabuuan ng mga pangyayari. Kaya po sana ma-excite tayo. Hindi tayo mag-aksaya sa mga makamundong pamamaraan dahil alam na ayaw ng Diyos na mamuhay na makamundong pamamaraan at hindi dapat tayo sumang-ayon sa takbo ng panahon ngayon. Kasi po ang takbo ng mundo ngayon ay laban sa Diyos. Mahal niya tayo. Kaya dapat malaman natin na tunay ang kanyang pag-ibig sa atin upang hindi tayo mapunta sa kapahamakan. Kaya po mga kapatid, salamat po muli sa pagkapakinig at napakahaba po kasi ng tatalakayin natin at hindi po natin kayang tapusin ito. Sana po nagkaroon tayo ng kaunting pananaw sa ating napag-usapan sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. At kami po ay nagpapasalamat muli sa ating mga kasamahan. Ito po sa technical side, si Arit saka Stephen po. Maging po sa aming sponsor si Ma'am Lalaine. Ma'am Lalaine na Villafuerte Abonal sa kanyang kagandahang loob na pagpatuloy po na pagsusuporta sa programang ito. At lalo na po sa katawan ng Panginoong Hesus ang Iglesia sa atin po. Kaya po muli, tayo po'y manalangin sa ating pagsasara. Muli po, Panginoon, salamat po muli sa umaga pong ito. Napakabuti po, Panginoon, na kung saan, Ama, ang kagandahang loob na ibinigay mo sa amin ay kahanga-hanga at ang plano mo, Panginoon, simula pa ng lalangin mo ang mundo, sa muli mo babalik, ay makasama mo kami magpawala hanggang sa kaluwalhatian. Panginoon, salamat po muli. Bigyan mo nawa ang bawat taong nakakarinig dito ng karunungan at muling pagtanggap sa iyong kadakilaan. Maghari ka nawa, Panginoon. Dumating ka nawa, O Diyos. Salamat po muli. Ito po ang tayong dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen.